Nang tanong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayon kay Pope Francis, ang pag-akap sa pang-araw-araw na krus ng buhay ay parte ng pagiging tapat na alagad. Ang pagpasan ng sariling krus ay pakikiisa sa kaligtasang handog ni Jesucristo. Binibigyan din ngayong araw sa mabuting balita ang kahalagahan ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayong Biyernes ay nakasentro sa pagiging isang alagad. Malinaw ang pahayag ng Panginoon sa hamon ng pagiging karapat-dapat na disipulo na nakapaloob sa pagtatakwil ng sarili, pagpasan ng sariling krus, at pagsunod sa Panginoon. Nang naging malinaw sa Panginoon ang haharapin niyang katapusan, nagsalita siya sa mga alagad tungkol sa kanyang darating na pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Nilinaw ni Jesus na nasa Jerusalem ang katuparan ng kalooban ng Ama para sa Kanya. Naging malinaw sa Panginoon na kailangan siyang mamatay. Kailangan niyang ialay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. Bago rito, hindi nagustuhan ni Jesus ang pahayag ni Pedro na wag sana niyang sapitin ang sinasabing nakalaang sakripisyo at iginiit sa kanyang mga disipulo. Kung mayroong ibig sumunod sa akin, nararapat na limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus upang sumunod sa akin. Ito daw ang hamon ng pagiging disipulo. Lahat tayo may krus sa buhay. Sino bang hindi dumaraan sa paghihirap? At kadalasan may pangalan ang ating krus. Hindi tayo maaaring tumakbo sa responsibilidad. Habang tayo lumalayo, lalong lumalaki at tumitindi ang paghihirap. Hindi naintindihan ng mga alagad ang pahayag ng Panginoon. Gayunpaman, sadyang iba ang pamamaraan ng Diyos sa tao. Madalas hindi natin matanggap ang kasipayuan bilang parte ng buhay. At tinatanong natin ang Diyos kung bakit sa kanyang kapangyarihan at katalinuhan, ipinahihintulot na maranasan natin ang mga kabiguan. Malinaw ang payo ng Panginoon sa lahat ng nais sumunod sa kanyang yapak. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang sarili, ang mawawalan nito. Ngunit ang naghahangad na mawalan nito, ang makatatagpo nito. Klaro na ang pagsunod sa Panginoon ay pag-akap sa krus. Nais tayong paalalahanan na hindi natin maaring takbuhan ng krus bilang mga alagad. Nilinaw ng guro na ang lahat ng daan ay patungong Jerusalem at kailangan nating isakatuparan ang plano ng Diyos ng may buong pagtitiwala. Ito ang tinatawag natin sa buhay Kristiyano, na batas ng krus. Nangako ang Panginoon na ang pagdurusa at kamatayan ay hahantong at hahantong sa buhay. Kapag inakap natin ang ating mga pasanin ng may pagsuko, maaaring hindi natin maintindihan ngayon, ngunit darating ang araw ng pasasalamat, hindi dahil sa gantimpala,
kundi dahil sa pananatili ng Diyos na kasama natin sa bawat hakbang sa pagtahak ng landas ng pag-ibig. Sa huli, hamon ng simbahan sa atin. The cross of Jesus is the greatest sign of love and of total giving. It stands at the center of history and leads all of us to life. Jesus calls us to deny ourselves. Let us therefore resolve today to follow Jesus more dearly by sharing His cross, by lovingly accepting our own successes, making an offering of our lives for others as an act of love in imitation of His. Panginoon, tulungan mo akong limutin ang sarili, pasanin ang aking krus, at sundan ka ng buong pagtitiwala at pag-ibig.